Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Pinoy Celebrity News. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Title, mahihirapan tayo ipakulong siya. Senator Ping Lacson, kulang-kulang ang mga ebidensya, mahirapan ipakulong si Martin Romualdez. Naniniwala si Senator Ping Lacson na magiging mahirap para sa sino man na maipakulong o mapanagot si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng isyu sa flood control scandal kung hindi matibay ang ebidensyang ihahain laban dito. Ayon kay Lacson, bagamat may mga naging pahayag ni Saldico na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y irregularidad, hindi umano sapat ang mga ito kung walang direktang dokumento, transaksyon, o ebidensyang magpapatunay na sangkot talaga ang dating speaker. Yun. So, mahihirapan tayo. Yun. Nagsalita na siya ng patapos. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan, Senator Lacson, 5,900 ang nag-react dito. 5,200 ang tumatawa sa iyo. 457 ang galit. 102 lang ang naniniwala sa iyo. Wala na. Lalo na ngayon, yung lumabas yung text messages between the President and alleged bagman, flood control bagman ng Pangulo, si dating Yusek Adrian Bersamin. Napakatapang na nagsasalita itong si Congressman Erese na itong si Senator Lacson, sabi niya, has committed not to investigate further. Wala na parang ayaw nang panagutin ang ibang nasasangkot. Yes, yan din ang paningin ko, opinion ko lang. Kasi sinasabi niya, tama yung sabi niya, we will go where the evidence leads us. Ang unang nagbanggit tungkol kay Romualdez is si Sara Diskaya, o yung mag-asawang Diskaya. Sinundan ng mga sino ito? Sinundan ni Orly Gutesa. And then, yung taga-DPWH, dami nilang pahayag tungkol kay Saldico, Romualdez. May mga dalawang pangalan, nakalimutan ko, John Estrada at saka dalawa. Maraming nagbabanggit dito sa mga alalay staff ni Saldico na tumatanggap. Binanggit din ni Orly Gutesa. Kung ako yung investigador doon, papatawag ko itong dalawa. Ang problema, hindi man lang pinatawag itong dalawa. As in, wala. Si Orly Gutesa, na mismo nang nagsabi na nag-deliver sila ng mali-malitang basura o pera doon sa bahay ni Romualdez, instead na ipursu niya yung lead na yon, pinagdudahan niya si Gutesa. Kung ano-ano ang ginawa nila kay Gutesa, kaya ngayon, natakot si Gutesa, hindi na magpakita. So, paano kayo magkakaroon ng ebidensya kung lumalabas, parang, alam niya, ito, speculation lang ito. Walang kailang hindi nyo kami masisi na magduda dahil kaduda-duda na ang nangyayari sa Blue Ribbon Committee hearings. Sa wakas, nagpresent si Lacson ng dalawang testigong babae na nakatakip ng muka na yung mga pangalan parang alias pa ata.
nagkwento. Anong nangyari? Palpak. Hearsay. Sabi-sabi lang. Pati si Lacson na umamin na mahina yung ebidensya. Later on, nagsabi siya na papatawag natin ang yung attorney Paras. Yon yung lumalabas na may-ari ng kumpanya na nakabili sa mansion sa 30 Tamarind Street. Para ipaliwanag paano nyo na nabili dahil bilyones ang So, inihintay ng taong bayan yung hearing para patawag yung attorney Paras. Tanong, natuloy ba yung hearing para imbestigahan yung attorney Paras? Wala naman. So, paano ka ngayon magkakaroon ng testigo na magdidiin kay Romualdez kung bitin? Para ba kung boxing, sino bang boxer na Mike Tyson. One of the best boxer para sa akin versus ang hina ng kalaban niya, Peñalosa. Yung yung maliliit nating boxer. Kayang-kayang patumbahin na ni Mike Tyson, yung Peñalosa na yan. Kailang pinipigil ni Tyson ang kanyang suntok. Parang ganon ang nakikita ko. Opinion ko lang. Hindi ba talaga totohanan ang pag-iimbestiga? There is something, cover up ba yan? Tinanong ng mga media si Congressman Erisek. Ano sa tingin nyo? May cover up ba? Oh yes! Sabi ni Congressman Erisek. Yang Blue Ribbon Committee na yarang cover up. Needs a series of cover-up kaya walang patutunguhan. Hindi matatapos tong investigasyon na ito. Dahil it seems na kino-cover-upan nila ang mga nasasangkot. ICI, wala nang nangyari sa ICI. Ngayon, Blue Ribbon, wala ring nangyayari. May statement may post na nabasa ko kanina. Parang sinasabi daw ni Lacson, they will re-examine yung posibleng role ni Pangulong Marcos Jr. sa flood control scandal. Inabsuelto niya na nung una. Tapos, i-re-examine mo ulit. Hindi na kami maniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng maraming na libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni si nanay ang natagaan ng Ogero nga 68 na ang edad. Una ni ang balay ni nanay nga pagatupan. So, muna ni ang mga anak ni nanay nga nitabang siya kay si nanay usa naman siya kabalo. O karon naman na gid ang pag-atok sa balay ni nanay. So maayo na gid nga tan-awon, nakuha na gid tong mga yero nga mga buslot na mao na ni si nanay ang gitabangan. So nanay, nakaatop na gyud ka. Ay, salamat na kayo, nag-ulan. Makatuyod ako gigit ko, hindi na ako makagkungkong. Oo. Kaya na, wala nang ulan. Kaya ato pa naman yun. Salamat sa ka. So gitabangan ka nanay sa imong anak ug masamong nanay. Oo. Kay balo naman ka. Oo. Pila na nanay ka tuig sa imong pagkabalo? Magduha karong March 25. March 25, magduha na ka tuig. Oo. So ang imong panginabuhian nanay, so unsa man asa ka magkuha? Paningkamutan lang na ako kung naay akong kuanan nga ihatag sa akong mga anak. Pagkasaligra ko sa akong mga anak. Nasaligra ka sa imong mga anak. Oo, batang. Tungod man ko sa akong sakit na high blood. Tungod sa imong sakit nga high blood. Oo, dili. Pagkabuwan do kayo init. Oo. So maayo na gid nanay, dili na makatulog na ka og tarong. Na, makatuyod na ko di na magtikungkong. Oo. Salamat sa Ginoo. Ug ang nagtabang sa sinog sa dako kay salamat nako nga naagyaw pinakaluwas sa ako. Nawala gyapon ko sa ulan. Lumang ka matulog ko ani nga tikungkong ka lamang go. Ani tulog ko.
Daghang gyud kaayong salamat ang nagkuan sa sin. Oo, so Iya kong gitabangan. Oo, Oo. salamat kayo nanay. Salamat po sa sakrimen sa Ginoo bangan og sin. Oo. Salamat kayo sa nag Oo.